Hello, magandang araw sa inyo, no? Magpapatuloy ang ating sinasagawang mga pag-aaral. Okay, so kamusta mga estudyante, mga mag-aaral at mga manonood, ano? So, continue tayo. Our topic pa rin is still exponent. So, ayan, exponent. Huwag kalimutan ang ating definition. Ano pa? So, ayan. Unang diniscuss natin na law of exponent, okay, is the product of a power. So, next is quotient of a power. Okay, second natin ay naituro. And then, ito, itong 5 and 6, medyo glimpse yan sa ituturo ko ngayon. Okay. So, tuloy tayo. Power of a power. Okay, dito, nag-multiply tayo ng exponent. Sa quotient, nag-subtract tayo. While kanina sa product is nag-a-add tayo. Okay. So, ayan. So, sana may sagot na kayo, no? Sa mga ating, try me. Okay. Ito, yung diniscuss ko kanina rin, no? Law of exponent, power of a product. Ito yung ating fourth topic. Okay, then, ayan. So, yan, just distribute the exponent lang inside the parentheses. Then, ito, yung may try me pala tayo. So, sana nasagutan nyo na. Post nyo na sa comments. And then, ito na yung aking huling ituturo muna sa inyo. Bago tayo mag-proceed sa zero. Kasi may post naman ako about zero. And also dun sa ating negative exponents. Okay, so mapapansin nyo, lahat ng tinuro natin ngayon ay puro positive lang exponents. So, let us try to answer this fifth law of exponent. Okay, so power of a quotient. So, now, ito ay kaparesan din kanina. Okay, so madali lang siya. Subtract lang. Then after the simplify. So, as you can see, same ang base. Okay, so just copy. Then subtract the exponent. So, 9 minus 7. Okay, then after that, same process. Same base. Copy. Then subtract the exponent, numerator, then denominator. Okay, so what will happen? So, copy the base. Subtract the exponent, 9 minus 7, we have 2. Copy the base. Subtract the exponent, 10 minus 6, then we have 4. Okay, simplify our answer. What is 2 squared or 2 raised to 2? So we have 4a raised to 4. Okay, so now, let us proceed to the next one. So we have 3 raised to 11, b raised to 11, c raised to 13, all over 3 raised to 8, b raised to 6, c raised to 11. So, same process. Okay po. So, we have 3. Okay, same base. Makikita na, same base. So, just copy the base. So, lagyan natin yung mga base. 3bc, copy the exponent. We have 11 minus 8. Okay. The next, ito naman tayo. 11 minus 6. And next, 13 minus 11. Okay, subtracting the exponents. So, we have base, 3. 11 minus 8. Ilan? So, we have 3. Then, we have b. 11 minus 6, we have 5. And C, we have 13 minus 11, we have B. Then simplifying our answer, we have 3 raised to 3. Okay, 3 times 3, we have 9. Times 3, we have 27. Okay, 27, B raised to 5, C squared. Okay, so next, third one. Okay, so we have this. Medyo may kakaiba, So we have 5 raised to 9. Okay, D raised to 9, E raised to 5, 2 raised to 7, D raised to 2, E raised to 8. Okay, so paano natin sasagutan yan? So as you can see, magkaiba to. Okay, magkaiba yung base. Okay, pero ito parehas. Okay, so walang problema dyan. Okay, ito nga lang ay merong pinagkaiba. Okay, so kapag ganyan ang case, huwag nyo nang gagalawin yan. Okay, wala tayong dapat galawin. So mananatili siyang 5 raised to 9. Okay, unless pwede siyang i-simplify. Okay, then we have 2 raised to 7. Okay, so now we have D. Okay, so ganito gagawin lang natin para mas madali. Okay, so tignan nyo lang kung saan may mas mataas. Okay, so ngayon, since may mataas to, so ibig sabihin, merong matitirang D sa taas. Okay, yung 9 na ating exponent, okay, ay bawasan mo ng dalawa. So, mawawala ito, anong matitira? Yung sa taas na lang. Okay? So, may siyam tayo dito na D, dito dalawa. So, yung bawasan mo siya, so magiging 7. Okay? So, ganyan mangyayari. Ay, parang ginagawa natin kanina, So, ito, 11, siya 8. So, natira lang is 3. Okay? Ganun din dito. Same process lang din siya. Okay? So, now, tingnan natin yung E. Okay? So, as you can see, mas maraming E dun sa ilalim kasi 8, ito 5.
So, ano dapat mong gawin? So, ito, mawawala ito kasi siya yung pinakaunti at yung E ay matitira dun sa ilalim. So, kung yung 8 natin, bawasan mo ng 5, ilan ang matitira? So, we have 3. Okay? And that is our final answer unless ipagtatimes mo si 5 raised to 9. Okay? Try natin 5 raised to 9. So, we have 5 raised to 9. Okay, so umabot ng napakataas. Ayun, no? Ayun ko lang makikita nyo. Ayun siya. Okay, so 5 times 5 times 5 times 5. So, sobrang taas niya. Okay, so okay na ito yung ating final answer. Okay po, so pwede nyo rin siyang expand. Okay, so hindi ko na-expand dito kasi medyo mahaba. Okay po. So, next. Actually, dapat 5 kasi ito eh. Nagkamali lang ako example. Okay, so next, number 4. Okay, so we have 8 raised to 11, f raised to 11, g raised to 13, all over 8 raised to 9, g raised to 9, h raised to 9. Okay, so what you're going to do? So, same process as we are always doing. So, dito, magbibilangan na lang tayo. Ano po, so dito, halimbawa, mayroon tayong 8 na base. Ayun. So, makikita nyo, isang 11, isang 9. Okay, so, syempre, ito yung pinakaunti. So, siya ang mawawalan. Okay, mawawala siya. So, 8 matitira dun sa may taas. Ano? So, numerator kasi siya may pinamarami. So, 11 bawasan mo ng 9. So, we have 2. Okay. Next. So, okay na tayo sa 8. F. Tignan natin. Yun, walang F dito sa ilalim. So, ano gagawin natin? Kapag ganyan ang case, so, ibig sabihin, wala na tayong dapat galawin dyan. Okay. Just copy the variable and the exponent. Okay, so we have F raised to 11. Next, so, okay na tayo sa F. Okay, G, makikita nyo, mayroon sila parehas. Okay, so ano gagawin natin dyan? Yung G natin ay mas marami yung nasa taas. Kasi dito 9, dito ay 13. Okay, so ibig sabihin, ito mawawala ito. Okay, so ilan ang matitira sa 13? Okay, we have 4. So since nasa numerator siya, mananatili siya sa numerator. Okay, so 13 minus 9. So we have 4. Okay, so okay na tayo sa G. How about H? Ito na. Yung H, wala dun sa may taas. Katulad nun sa F raised to 11 natin. Kapag wala is, kokopyahin na lang natin siya. And as we can see, H raised to 9 is in the below of the bar, which is in the denominator siya. So, kokopyahin natin na lang yung ating H. So, we have H raised to 9. Okay, so simplify natin. So, medyo mababa lang naman to. So, we have 64. Okay, we have F raised to 11, G raised to 4, all over H raised to 9. And that's it. Okay. So, sa pinakalas natin, try natin. Eto. Okay. Thank you so much. At kayang-kaya niyan. Bye-bye po.